Lumahok mga kapatid ang bansang Japan sa unang pagkakataon sa counter-landing live fire exercises o exercise ng balikatan sa Ilocos mga tol. Pag-usapan natin to, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on a block. First time I seen ice was a Okay, so itong nilahukan daw ng Japan na pagsasanay is para kontra sa mga gustong manakop mga tol, no, sa ating bansa. So ito ipag-usapan natin mga kapatid mula rito sa PTV Philippines. Pagpigil sa tangkang pananakop ang ipinakita sa Balikatan Exercises 2026 sa Luwag City, Ilocos Norte ngayong araw. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus live. Tandaan ninyo mga tol, ang Japan ang isa sa mga nanakop sa atin mga kapatid, no? 3 taon kung di ako nagkakamali. So kung magaling silang manakop, edi magaling din sila pangontra sa mga gustong manakop, di ba? Patrick. Ay ramdam ang puwersa ng mga weapon system at iba pang armas kanina dito sa Lawag, Ilocos Norte sa isinagawang counter-landing live fire exercise na ayon sa Armed Forces of the Philippines ay hindi naman nakatuon sa isang partikular na bansa. Oh, iniingatan kasi yan mga tol para wala silang masabi. Diba? Baka mamaya sabihin nila itong ginagawang pag-exercise o pagsasanay ng ating militaries para sa kanila eh. So wala naman itong pinatutungkulang bansa. Bahala na lang sila kung gusto nilang akuin. Magkakasunod na rocket mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng Estados Unidos ang pinakawalan patungo sa target sa karagatan mula sa baybayin ng mainit at mabuhanging lawag sand dunes sa Ilocos Norte. Sinundan ito ng pagpapaputok ng 105mm howitzers ng Philippine Army, pati na ang kanilang Sabra Light Tank. Ang misyon, pigilan ang tangkang pananakop at pag-atake mula sa dagat. Umaligid din ang isang drone hanggang sa nasapo ng Stinger missile na pinakawalan mula sa Javelin. So magkahalo mga tol, yung makalumang paraan ng pananakop. Ito yung pinagsasanayan nila kung paano pipigilan yon, yung mga troops on boots, alam mo yun, yung papunta sa dalampasigan, mga sakay ng mga amphibious vehicle mga tol. Tapos at the same time, nakatuon din sila kung paano pupuntiryahin yung mga drone. Ito naman yung modern warfare. Kasi sa modern na pakikipagdigma, hindi na talaga mga tao ang ginagamit eh. Gumagamit na ng mga unmanned vehicle, unmanned drone. Yan na yung ginagamit ngayon bilang pang-atake nila. Pero ang hindi pa napaghahandaan kung sakaling darating ang panahon. Kasi ako may napanood ako mga tol, hindi ko lang alam kung totoo to. Pero may napanood ako kasama na sa pagsasanay ng China, yung kanilang mga robot. Kung maaalala ninyo, ipinakita nila yung mga robot nila nagku-kung fu, 'di ba? Ang galing mga tol eh. Talaga mapapabilib ka rin eh. Kahit minsan bad trip ka sa kanila, mapapabilib ka sa technology nila eh. Ngayon, may napanood ako, yung ibang mga robot pinapahawak na nila ng mga heavy machine gun na makikita mo 'di ba sa tao pag humawak nun manginginig talaga eh. Pero yung robot hindi mga tol eh. Talagang kala mo napakagaan lang sa kanila nun eh. 'Di ba? May posibilidad kasi mga tol pagdating ng panahon, hindi man nila ina-announce ngayon, pagdating ng panahon, posible talagang gamitin na yung mga ganong klaseng humanoid robot sa mga ganitong klaseng labanan. Dagdag puwersa ang ibinigay ng US Apache attack helicopters na umasinta sa iba pang floating target sa dagat. Para masigurong hindi aabot ang kalaban, dagdag armas pa ang pinaputok ng mga nakaabang na sundalo. Pero bahagi lamang ang mga senaryong ito ng counter-landing live fire exercises ng balikatan. We are simulating an exercise that has been part of the pre-planned activities that will not only deal with internal concerns or internal combat, of course, anticipation of any force that might come from the shore. I would like to emphasize that it is not
directed towards any particular country. Like for example mga tol, yung nakikita nating digmaan dito sa Iran, di ba? Hindi kailanman pa ginawa ng US doon sa Iran na magpadala ng mga sundalo like papunta doon sa dalampasigan o kaya magpadala galing sa air o sa eroplano, di ba? Ang ginagamit talaga nila mga missile, mga fighter jets galing sa mga aircraft carrier. Kumbaga yun yung ginagamit na pambomba o pampunteriya doon sa kanilang mga target. Pero isa to sa mga pinagsasanayan ng Pilipinas is yung mga paparating, yung mga dadaong dito sa mga beach. Yun yung pinipigilan nila eh. Yung mga paparating na mga, kumbaga alam mo yun, tuloy nga sinabi ko kanina magkahalong makaluma. At saka ngayon, no, pinagsasama nila. Hindi naging madali ang pagsasanay sa ilalim ng counter-landing live fire exercise dito sa Lawag City, Ilocos Norte dahil kinakailangan ang pinaigtig na koordinasyon at synchronization mula sa higit 800 tropa ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan na direktang lumahok gamit pa ang iba't ibang weapon system. That combination goes well beyond just marksmanship. It goes into how we put all these efforts together to orchestrate this military operation. Ito naman ang unang pagkakataon na may direktang partisipasyon ang Japan sa counter-landing live fire exercise ng Balikatan. Ano, may mga sundalong Hapon din, oh. It is a very great experience for us. I'd like to express my Shoto great meaning. appreciation for you. During this exercise, I believe to make our band, shoulder to shoulder band, strong. We made it. Amazing work by our Japanese forces, longtime allies of the United States, just like the Philippines. It's amazing to see it all come together in this one exercise. Pero mo magkakalaban tong tatlong to dati, no? Pilipinas, Amerikano at saka Hapon. Kasi Amerika, sinakop din tayo niyan eh. Magkakalaban tong mga to. Pero ngayon magkakasama sila, no? Bukod sa mga weapon system, itinampok din ang sea drones Yan. at iba pang unmanned surface vessels na nakatulong sa pagtukoy ng mga target. Ay sa Miyerkules, May 6, isasagawa ang susunod na aktibidad ng Balikatan dito pa rin sa Ilocos Norte. Ito ay ang maritime strike kung saan palulubugin ang isang lumang barko gamit ang iba't ibang missile na isa sa pinaka-highlight nitong pagsasanay. Yan ang Okay mga kapatid, eto may bagong balita, no? Magbibigay daw ng mga karagdagang warship etong Japan sa Pilipinas, no? Pag-usapan natin 'to. Hindi nagbigay ng timetable ang gobyerno ng Japan kung kailan ito magbibigay ng mga warship at aircraft sa Pilipinas. Pero tiniyak ni Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi na magkakaroon ng early transfer of equipment. So, hindi tiyak kung kailan pero magkakaroon ng early transfer of equipment. Siguro para sa mga barko yun. No? Hindi natin alam kung ilan at kung kailan pero ang sabi ng Japan is magbibigay sila ng warships sa Pilipinas. Ba, magandang bagay yun. Alinsunod sa napagkasunduan ng dalawang bansa, makatatanggap ang Pilipinas ng Abukuma-class destroyers at TC-90 aircraft bilang bahagi ng pag-amyenda ng Japan sa defense export rules nito. Abukuma ulit, no? Alam ko, Abukuma na yung in-announce dati na ibibigay eh. We also agreed to move forward with discussions aimed at realizing comprehensive equipment cooperation, including education and training, maintenance and sustainment, operational coordination, information sharing, and the proper management of transferred equipment, with a view to the early transfer of Abukuma-class destroyers and TC-90 aircraft, as well as other defense equipment. Actually, dapat lang talaga bigyan tayo ng Japan. Pagbabayad din nila yan sa atraso nila sa atin. Anyway mga tol, ito yung mga balitang nasagap natin at binigyan natin ng reaksyon. Ano ang inyong masasabi? Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell. At kung ikaw naman ay bago lang dito sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.